May gusto ka ba kainin? Sabi niya kay Hiragi. Shishito pa lang ang nasabi ni Hiragi nang sumingit si Umamiya. Gusto mo ng shishito chili? Sigurado ka ba? Mahina sikmura mo di ba? Di sila nagkakaintindihan sabi naman ni Nirei. Si Sakura naman ay nadidismaya sa nakikita niya. Ganyan pala si Umamiya sabi ni Sakura. Ang lalaking yan ay Sir Umamiya sabi naman ni Sag Ishita. Manahimik ka sabi naman ni Sakura. Bakit ang daming tao dito sabi naman Umamiya. Tinuturuan ni Umamiya ang mga bisita niya tungkol sa mga halaman. Sabay sabi ang cute ng halaman ko di ba? Wala naman may pakialam kundi si Sag Ishita lang. Magiging okay lang ang lahat sabi naman ni Suo kay Sasaki. Ganyan talaga yan di nakikinig sa mga nakapaligid sa kanya magsisilite yan hanggang mapagod. Habang nagtaturo si Umamiya tungkol sa mga halaman. Pare-pareho lang naman yang damo sabi ni Sakura. Tignan mong mabuti magkaiba sila oh. Sa pagkadismaya ni Sakura kay Umamiya. Nagtataka pa din siya. Dahil kahit parang ewan siya ginagalang siya lahat ng mga study auntie. Nagtataka si Sakura kung ano nakita ng mga study auntie sa kanya. Bigla naman tumayo si Sasaki at nakiusap na ipaliwanag ang nangyari kanina. Kinakabahan siya sabi naman sa isip ni Suo. May nakita akong magnanakaw sa shopping district. Hinabol ko ang magnanakaw hanggang di ko na malaya nasa lugar na pala ako ng Shishitoren. Buti na lang niligtas ako ni Sakura at Sag Ishita. Gusto ko maging katulad ng Boferen ngunit nadala ako ng damdamin ko. At naging dahilan pa ako para mag-umpisa ang away ng Boferen at Shishitoren. Patawarin niyo ako sabi ni Sasaki habang umiiyak. Sasaki sabi ni Umamiya. Paano mo nalaman ang pangalan ko sabi naman ni Sasaki. Salamat. Wala kang kasalanan sinubukan mo lang ipangtanggol at iligtas ang taon diba sabi naman ni Umamiya kay Sasaki. Kami na ng mga kuya mo bahala sa lahat sabi niya kay Sasaki. Naginhawaan naman si Sasaki sa sinabi ni Umamiya. So paano ka pala niligtas ng dalawang ta? Sinipa nila palayo ang lalaki. Natawa naman si Umamiya. Kasama nila ako pero wala ako nagawa, nakakahiya ako sabi naman ni Hiragi. Di naman gusto ni Umamiya na masyadong pinuproblema palagi ni Hiragi ang mga sitwasyon. Ako ang inutusan mo bantayan tong dalawa sabi ni Hiragi. Si Sakura talaga dahilan para mas lumala ang sitwasyon sabi naman ni Nirei. Manahimik ka wag ka maingay sabi ni Sakura. Bakit ano bang nangyari sabi ni Umamiya. Sabi nila Devotes of Power sila pero nambubugbog ng walang malay. Kaya naman sinabihan ko silang walang kwenta. At doon natapos ang kwento sabi ni Sakura. Ganun pala sabi ni Umamiya. Magaling sabi niya sabay tapik-tapik sa ulo ni Sakura. Nagtataka naman si Sakura. Pati ako napapaisip patagal ng patagal nawawala na sila ng kwenta sabi Umamiya. Sakura nabalitaan ko ang nangyari sa Main Street kahapon. At ngayon niligtas mo si Sasaki. Salamat sa pagprotekta ng pamilya ko masaya ako nagkaroon ako ng maasahang kapatid sabi niya kay Sakura habang hinihimas ang ulo nito. Masaya naman ang lahat maliban kay Sag Ishita na naiingit kay Sakura. Anong nangyayari pakiramdam ko ligtas ako sa tabi niya at nawala bigla ang inis ko sa kanya. Ngayon alam ko na kung bakit siya nirerespeto ng lahat. Dahil sa tabi ipaparamdam niyang ligtas ka sabi sa isip ni Sakura. At kailan naman kita naging kuya sabi ni Sakura. Pamilya ang tingin sa lahat ng nasa town sabi ni Umamiya. May tumawag kay Hiragi sa cellphone si Kaji. Sinabi naman ni Kaji na Shishitoren habang ito ay nauutal. Anong problema sabi ni Umamiya? Bigla namang may nagsalita. Nasa baba na pala ang Shishitoren at kasama ang leader nila na si Choji Tomiyama. Umamiya maging patas ka at lumabas ka at makipaglaban. Bakit andito ang leader nila? Rambola na ba? Ibig sabihin mas malakas siya sa lalaking yun excited na pagkasabi ni Sakura. Sa likod ni Sakura naramdaman niya ang matinding aura. Si Umamiya pala at Hiragi ay handa na bumaba. Agad naman siyang sumunod. Sumunod na din si Sag Ishita at Suo. Pati si Sasaki. At Nirei. Nasa baba na sila. Sinabi ni Umamiya na dyan lang kayo. Nagreklamo naman si Sakura dahil gusto niyang sumama. Di ko na uulitin sabi ni Umamiya. Nagtataka naman si Sakura dahil di niya maigalaw ang paa niya. Yung lalaking yun tapos yung lalaki ngayon. Para siyang nagpalit ng Keitaohan sabi ni Sakura. Hoy Choji yang hawak mo kasamahan namin yan seryosong sabi ni Umamiya. Oo alam ko. Galit ka na ba? Sabi ni Choji. Mukhang masaya ka sabi ni Umamiya. Tumatawa siya habang kinakausap si Umamiya anong klaseng halimaw kaya siya sabi ni Sakura. Tara Umamiya one-on-one na tayo sabi ni Choji. Kayo ang unang sumugod. Sapat na rason naman na yun para palagan mo ako hindi ba? One-on-one. One-on-one. Paulit-ulit na sinasabi ni Choji. Totoo na kami ang unang nanakit, pero sa ginawa mong pagpatol sa mga kasamahan ko, naiintindihan mo ba? Patas na siguro tayo. Pinag-iisipin naman ni Choji ang sinabi ni Umamiya. Dahil iyan mo magdesisyon sabi ni Umamiya.
Agad namang sumugod si Choji kay Umamiya. Sinipa ni Choji si Umamiya na parang siya si Mikey. Napigilan naman ito ni Umamiya gamit ang isang kamay. Umatras si Choji at sinabing sinugod kita ngayon, ikaw naman sagodin mo ako, sabi ni Choji. Bakit gustong-gusto mo makipag-away, sabi ni Umamiya. Gusto lang talaga kita makalaban, sabi ni Choji. Simula nung nasa tuktok na ako naging boring na. At ikaw nasa tuktok ka din pero mukhang lagi kang masaya, lagi kang tumatawa na parang baliw. Napakadaya nun, kaya naman sasakupin ko ang Frieren. Tatalunin kita at kukunin ko lahat, ganun ba? Napakalungkot naman ang buhay mo, sabi ni Umamiya. Lumabas naman ang mga miyembro ng Shishitoren. Anong pinagsasabi mo sa boss namin, sabi ng isa sa kanila. Bakit kayo andito, sabi naman ni Choji. Nag-raid ka mag-isa, di naman ata masaya yon, sabi ni Jo kay Choji. Nag-uumpisa pa lang ako mag-explain kanina, umalis ka na agad, sabi ni Jo kay Choji. Hoy chessboard, short time no see. Ikaw naman parang mop. Mop ko pa mukha mo eh. Sabi ko dun lang kayo, sabi ni Umamiya. Manahimik ka muna. Di kami papayag sa one-on-one habang pinapalibutan ka ng kalaban. Na-touch naman si Umamiya. Makikipaglaban na ako ng one-on-one kaya lumayo muna kayo, sabi ni Choji. Ang pakikipag one-on-one dito ay medyo delikado. Tignan mo, sabi ni Jo. Sumigaw naman si Umamiya na huwag makikialam. Choji, tinatanggap ko na ang hamon mo na one-on-one. Paatrasan mo na muna ang mga kasama mo. O since gagawin ko, makalaban ka lang. Bakit pa kami kailangan umatras? Duwag ata leader nyo, sabi ng taong manok. Dudurugin kita, sabi naman ni Sag Ishita. Huwag kang nainis, totoo naman, sabi ni Manok. Sila yung mga magkakasama kanina, hindi ba? Mukha silang mahina. Mukha kang matapang, pero para kang bata kung magsalita, sabi naman ni Suo sa lalaki. O kalma. Mga bata, kalma muna. Choji, kung gusto mo ng one-on-one, gawin mo na lang bukas. Bakit naman? Maggagabi na, tignan mo. Kung makikipaglaban ka sa gabi, di mo makikita ang pangit na mukha ng bubugbugin mo, di ba? Paano mo naman titignan bogbog mong mukha, sabi naman ni Sakura. Kung ganun, bakit hindi na lang tayo mag one-on-one lahat? Masaya yun, sabi ni Choji. Ang maghaharap-harap ay si Choji laban kay Umamiya. Ako laban kay chessboard. Ako na bahala kay long hair, sabi naman ni Manok. Ako naman na bahala kay eye patch. Pinili ako ni cute na bata, sabi naman ni Suo. Kung one-on-one lang tayong dalawa ay sapat na, sabi ni Umamiya. Mas masaya kung mas marami, sabi naman ni Choji. Mas masaya kami sa ganito, sabi ni Sakura. Grabe mga first years ngayon, sabi ni Hiragi. Pwede din ako sumali? Gusto ko makalaban ni Hiragi, sabi naman ng isang lalaki. Nakilala naman ito ni Hiragi bilang si Sako. Pasensya na Umamiya pero gusto ko na din sumali, sabi ni Hiragi. Kung ganun, heto ang aming lineup, mag-enjoy tayo sa laban bukas, sabi ni Umamiya. Masamata, talagang masamat na, sabi naman ni Nirei. Ang ingay mo naman, sabi ni Sakura. Sino sa tingin mo, sino may kasalanan neto, sabi ni Nirei. Wala kang mapapala sa pag-aalala, Nirei, sabi naman ni Kotoha. Kumain muna kayo, sabi ni Kotoha. Ang ibig kong sabihin, paano kung matalo si Umamiya bukas sa Choji na yon? Nainis naman si Sag Ishita sa narinig. Kung matatalo ng Shishitoren ang Boferen bukas, baka di na din mag-exist ang Boferen. Magiging ayos lang ang lahat, di naman sila mahihina eh. Alam mo yun sa sarili mo, sabi ni Kotoha. Bahala kayo dyan, basta ako tapos na kumain, aalis na ako. Pero di pa dumadating sila, Umamiya. Bakit sa dami ng lugar dito pa, sabi ni Sakura. Nagrereklamo ka pero inubos mo naman ang omelette rice na bigay ko, sabi ni Kotoha. Kilala ito na hangout area ng mga Boferen. Balita ko bago sila lumaban pumupunta talaga sila dito, sabi ni Suo. Si Umamiya ay dumating na at pinupuri ang kagandahan ni Kotoha. Malalaki na nga pala ang mga gulay na sinabi ko sa'yo nung nakaraan, next summer papadeliver ko sila dito, sabi ni Umamiya. Anong meron sa kanila, sabi naman ni Sakura. Favorite ni Umamiya si Kotoha, sabi naman ni Suo. Namulat ng inig si Sakura habang tinatanong na girlfriend niya ba siya. Sa tingin mo? Sabi ni Suo. Agad naman sinabi ni Kotoha na, hindi, huwag kayong mag-isip ng kung ano. Kasi ang totoo na kababatang kapatid ko siya, sabi naman ni Umamiya. Ano ba talagang meron sa inyo, sabi naman ni Kotoha. Pareho kaming lumaki sa isang bahay kaya naman ganyan umasta sa akin si Umamiya, sabi naman ni Kotoha. Ganun lang naman pala sabi ni Kotoha. Nakababatang kapatid hindi nakakatanda. Bakit ilang taon ka na ba? 16 na katulad mo. Sinungaling ang tanda mo para maging 16 na, sabi ni Sakura. Binato naman ni Sag Ishita si Sakura. Si Umamiya naman ay parang galit na nakangiti at sinabing napaka-mature ni Kotoha. Sag Ishita, huwag ka basta-basta ng babato, sabi ni Umamiya. Paborito talaga ni Umamiya si Kotoha, naiintindihan nyo ba? The best sa Japan ang omelette rice mo. Hiragi, di ka ba kakain, sabi ni Umamiya. Napapaisip lang ako kung ano nangyari sa Shishitoren. Ano bang meron sa kanila noon? Devotees of power.
Ang Shishitoren ay simpleng grupo na naghahanap ng lakas sa pakikipaglaban. Totoo na karamihan sa kanila ay sakit sa ulo. Pero di sila baliw para habolan ng nag-iisang middle schooler pa lang. Dati nagkaroon kami ng malaking labanan laban kanila. Napakalupit ng labanan na yun pero masarap sa pakiramdam sa mabuting paraan. Pero simula maging leader si Choji may mga chismis na kumakalat. Ang nangyari kanina ay hindi na bago. Si Choji at Joe ay maalaga sa mga kasamahan nila, simbolo ng devotion nila sa lakas. Paano naman sila umabot sa kung ano sila ngayon? Ang sagot ay na kay Choji. Anong sagot? Di ko alam, malalaman natin bukas pagkatapos namin mag-usap. Mag-uusap? Di ba pumunta tayo doon para makipagsantukan? Ang isang santukan ay isang pakikipag-usap sa Korra. Minsan ang kamao ay lengguwahe kung saan mas malalaman mo ang tungkol sa kalaban mo. Isang lengguwahe na tayo lang ang makakaintindi. Cut Oha isa pa. Last order na yan pasara na ako. Huwag kayo malilate bukas. Cut Oha babalik ulit ako sa susunod. Kayong lahat, di ako nakapagpasalamat ng maayos kanina kaya naman. Maraming salamat sa pagligtas niyo sa akin. Sana manalo kayo bukas sabi ni Sasaki. Kaming bahala sabi naman nila. Maliban kay Sakura na namumula na naman at sinabing di ako lalaban para sayo. Baliw ka, ang kailangan mo lang naman sabihin ay, ako nang bahala. Ako nang bahala hiyang sabi ni Sakura. Magaling sabi naman ni Kotoha. Habang pauwi si Sakura, ang laban ay pag-uusap. Ang kamao ay lengguwahe. Kahit kailan di ko naisip yun. Kinabukasan nasa border na sila. Tera na sabi ni Umamiya. At pumasok na sila sa loob ng teritoryo ng Shishitoren. Kahit kailan di ako nakipaglaban para sa kahit na sino noon, at di ko alam kung bakit, mas tiwala ako ngayon na di ako matatalo. Sila Choji naman ay naghihintay at winelcome nila sila Umamiya. Heto na kami sabi naman ni Umamiya.